iba kundi si former Secretary Congressman Jing Paros. Magandang hapon po sa lahat nating mga kababayan na nakikinig dito sa ating munting undahan, dito sa very monumental at memorable EDSA. Ako po'y naniyahan, pero yung puso ko at diwa ay kasama ninyo. Dahil po, dumating tayo sa isang panahon na kahindig-hindig na at talagang masakit na sa puso ng bawat isang Pilipino. Magmula noong 2022 hanggang ngayon, ang ating mga kababayan ay wala talagang napapala sa gobyerno ni mga Marcos, mga kababayan. Umabot na tayo sa isang chapter ng paghihirap na talagang sobra-sobra na itong korupsyon na nangyayari po sa ating bayan. Sinasabi ni Marcos, maiyak kayo. Sinasabi niya sa mga kasama niya, mga kasabat niya. Pero hindi ba dapat, mga kababayan, sasabihin natin kay Marcos na bakit sila lang maiyak? Di ba ikaw ang numero uno na maiyak? Dahil Marcos, kung hindi ka bobo at hindi ka stupido, walang pera na malustay. Kasi kung matalino ka, hindi mo papayagan na mailabas ang pera sa General Appropriations Act. Kung pinag-aralan mo magmula ng 2022 to 2025, bawat taon dumadaan sa iyo ang General Appropriations Bill. Pero pinalusot mo. Sa amin ni Kobigan ko, mayroong isang distrito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano napalusot? Ilang pang distrito ang napalusot? Dahil sa kawalang alam mo, mga kababayan, itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind dito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman na kinamang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tutulungan nila, pero yung mga nasa likod, itong korupsyon na ito, ay makakaligtas. Tulad mo panahon ni Jared Green na polis, ang daming mga kongresista, congressmen, senador na involved. Pero sa katapusan, sinang polis lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya ng independent commission, independent body. Pero sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory lang. Meron pang independent body na recommendatory lang. Siya pa rin nakakabuhusga kung sinong sasampahan at sinong hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo. Sa ligaw ng paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari ngayon dito sa gobyerno na wala na kumpay, wala na mabibigay na suporta sa mga mahihirap, ang mga mayayaman, mga cronies na nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan, hinikaya ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulismen, kailan pa kayo magmulat ng inyong mga mata? Kayo ba ay kasapuan din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuko
Pilipinas, sa buong mundo, kung gaano ka sama ang ating mga gobyerno ngayon, mga kababayan. So, hindi ko na hamaan na ito na lang, wala ibang mastermind sa lahat ngayon. Presidente na bangal sa Pilipinas na walang ginagawa kundi magliwaliw lang, gagastusin at natakot na milyon-milyon. Ngayon, magta-travel na naman ulit siya sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Nag-usayin na naman ang pera. At mga kababayan, bakit tayo mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila, kasi galing din ang dugo nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalagpas ang masamang gobyerno? Mga tao, ng mga politiko, nag-impact ng karami-raming pera mga kababayan. At karangyaan lang lahat ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagbabaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nakalabas kayo, hindi kayo makakauwi. Pero saan ang pera para sa flood control? Nasa bulsa ng mga politiko. Ito mga contractors, nasangkalan lang nila para kumita siya mga kababayan. So, anong isisigaw po natin? Ito sa gobyerno. Ha? Mabuhay ang Pilipino at wag sana matuloy ang mga luwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang chat, pero wala naman hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Maraming salamat, former Secretary G. Paras. Thank you, sir, for your solidarity. Mga kababayan, umiinit pa lang po ang ating damdamin. Mapayapa, ngunit may paninindigan ang ating pagtitipon. At upang ipahayag po ang saloobin ng maraming mga retirees, men from the sector of the security, men in uniform dati, pakinggan po natin ang magiging pahayag ni retired